So, good morning mga mamis. Dito na naman si Margie, ang isang full-time ina dito sa Amerika. Sa video na to, sasagutin ko yung tanong, bakit bumaba yung timbang ko? Kasi dati, bago ako nagpunta dito, or kahit nung nandito na ako, yung timbang ko ay nasa 61 to 62. Minsan umaabot pa ng 63. Tapos yung blood pressure ko, hindi siya bumababa masyado. Yung kahit na may maintenance ako. Laging sumasakit yung ulo ko. Laging mabigat. Tapos yung pakiramdam ko, ang bigat. Ang bigat ng katawan ko, ang hirap. Alam mo yun, yung parang gusto mo na lang umupo ng umupo. Kaya sabi ko, dapat ko nang baguhin yung kinakain ko. Tanggalin yung kanin kasi grabe ako mag-rice. Grabe ako sa only rice. Talaga, as in. Tapos yung karne. Hindi basta-basta karne. Yung sobrang ano pa. Lalo na yung pork. Yung matataba. Ayun ang masarap. Yun talaga ang gusto ko yung mataba. Grabe ako magpapak ng mataba. Kaya kahit walang kanin dati, tapos yun ang kinakain ko, ganun pa rin. Walang epekto. Kaya sabi ko sa 2026, kailangan ko na talagang umpisahan yung pagda-diet. Kakain ng konti, tanggalin yung rice. Na as in, tanggal na talaga yung rice. Hanggang ngayon wala akong rice. So, papakita ko yung kakainin ko or yung iniinom ko sa umaga, pati yung kinakain ko sa umaga. Tapos wala nang merienda yun. Tapos walang kanin. Kasi yung sa tanghali, mamaya may gulay naman ako. Yun lang ang kakainin ko mamayang tanghali. Pero ngayon, ito muna yung papakita ko kung ano yung iniinom ko sa umaga. Ito. Alam to ng karamihan. Chia. May nakalagay na talaga sa yan. Isang tuwing umaga, ito lang bago ako kumain, bago mag-almusal, yung mga 30 minutes or mga 1 hour bago ako mag-almusal, ito yung iniinom ko. Isang lang, yung iba dalawang scoop or 2 tablespoon. Sa akin, 1 tablespoon lang talaga. Ayaw ko rin sobrang marami kasi pag marami yung iinumin mo nito or marami yung i-intake mo ng chia, magkakaano ka rin, constipated. Lalo na pag hindi ka masyadong mahilig uminom ng tubig. Nakaka-constipation din to, yung chia. Kasi nga, fiber. Tapos, ito na, may nababad na ako. Yan. Ganyan. So, sa isang scoop or sa isang tablespoon, yan na siya. Kalahati na ito yung tubig. Yung ginagamit ko, hindi siya malamig na tubig. Tapos, hinuhugasan ko muna. Talagang huhugasan yung yung chia. Huhugasan yung chia bago babad sa tubig or sa kahit na anong gusto mong flavor na pangbabad. Pwede nga sa okay din siya sa lagyan ng yogurt, tapos may fresh na prutas, yung mga berries. Tapos ibabad mo siya. Kasi hindi siya pwedeng kainin ng yung ganun, yung dry, hindi nakababad. Hindi yun recommended na kainin na ganun. Bawal. Kaya ito ang ginagawa ko. Sa umaga, dati overnight ko itong ginagawa. Pero pwede naman siya kahit 30 or 1 oras na nakababad sa tubig. Kaya sabi ko, 1 oras na lang. 1 oras ko na lang siyang ibabad. So sa umaga, pag gumagawa ako ng almusal ng asawa ko, gumagawa din ako nito. Kaya ito, nababad na to. Pero siya, pag nababad nyo na, medyo slimy. Kaya, marami din ang ayaw.
Pero ito, ilang buwan na ba? Mga 7 months ko na itong iniinom na ganito. May coconut water kami. Minsan yun ang binababad ko dito. Yan. Tapos, pinipigaan ko ng lemon para medyo may lasa. Pwede rin na ganito lang. Pero may na-slice na akong lemon kaya pigaan ko na lang. Yan. Konti lang. Tapos ito na. Inumin na itong ganito. Pag umiinom ako nito, hindi ako humihinto hanggang hindi na uubos kasi parang nandito. Nakadikit dito. Pero nasanay na rin ako. Iinumin ko lang. No, diba? Ganito lang. Walang kalasa-lasa. Yung lemon, yun lang ang pampalasa niya. Medyo nadamihan ko ng yung lemon. Diba? Dumidikit. Yun. Slimy. Medyo slimy. Maraming beneficial tong chia at saka mayroon din bad effect pag hindi mo siya sa tamang paraan. So, ang sabi dito, ang chia seeds ay mayaman sa fiber, omega-3, protein at minerals. O diba? Halos lahat na kumpleto. Na mabuti sa puso, pagtunaw at pagbawas ng timbang. 'Di ba? Sabi ko. Subalit, maaari itong magdulot ng kabag o pagbara sa lalamunan kung kakainin ng tuyo o sobra. O 'di ba? Tama talaga yung sinabi ko kanina. Bawal siyang kainin ng tuyo or yung kainin mo na sobra-sobra. Ang mga may problema sa tiyan, mababang presyon o umiinom ng blood thinner ay dapat mag-ingat o umiwas. So ako mayroon akong maintenance. Kaya yung pag-inom ko ng maintenance ngayon, 3 o 2 beses na lang siya sa isang linggo. Kasi mababa na yung dugo ko. Dati umaabot ako ng grabe, kahit ako parang hindi makapaniwala. Umaabot ako dati ng yung dugo ko umaabot ng 200 over 140 something. Ganun. Sobrang taas ng ko dati. As in. Kaya yung iba natatakot sa akin kasi nga daw baka bigla lang akong mag-collapse. Nung naramdaman ko yun, wala akong yung ganun kataas yung blood pressure ko, yung dugo ko, wala pa ako nararamdaman na sakit na kung ano-ano, yung sakit sa ulo, mga ganun. Pero sobrang taas na talaga. Ito yung mabuting dulot or mga good benefits sa pag-inom ng chia seeds. Maayos na digestion. Tama yun. Kasi ako, simula pa naman dati, araw-araw talaga ako nagbabawas. Tapos pangalawa, yung busog mo, tumatagal. Lumalaki kapag nababad, kaya nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. 'Di ba? Kalusugan ng puso, mayaman sa omega-3, fatty acids na nagpapababa ng bad cholesterol. Control sa blood sugar. Mabagal tunawin kaya hindi mabilis tumaas ang asukal sa dugo. So ayan ang mga siya. Ganyan ang mga good benefits sa sa pag-intake ng chia. Tapos ito naman yung hindi mabuting effect, mga side effect niya. Sakit sa tiyan. Ang sobrang fiber ay nagdudulot ng gas, bloating kung kulang sa tubig. Panganib na magbara or choking. Ang tuyong chia seeds ay mabilis sumipsip
ng likido at pwedeng dumikit sa lalamunan. Kaya dapat babad talaga siya. Huwag lang siyang pasobrahan ng babad. Hindi rin siya recommended yung sobrang babad na 24 hours. Sino ang dapat mag-ingat o hindi pwede? Ito. Umiinom ng blood thinner. Ang omega-3 ay may mild blood thinning effect na pwedeng makasama sa mga gamot na pampanipis ng dugo. May low blood pressure. Yung mga anemic. Yung mga anemic, hindi pwede. Tapos, may matinding problema sa tiyan. Hindi rin pwede. Yung may mga allergy. Mga allergy sa mga seeds, yun ang mga hindi pwede. Mayaman din siya sa antioxidant. Mayroon din siyang calcium, phosphorus, tsaka magnesium. Para sa nagpapatibay ng buto or sustansya sa buto. Ganun. Yung may mga problema sa paglunok, bawal din. Kasi nga, siya. Baka didikit dito sa lalamunan nyo. Pati yung may mga Crohn disease, bawal din. Yung mga umiinom ng gamot sa diabetes, bawal din yun. So ito yung yung tips sa tamang pagkain ng chia seeds. Palaging ibabad ang chia seeds sa tubig or gatas or juice sa loob ng 15-30 minutes hanggang 1 oras o kahit na 12 hours at simulan sa maliit na dami gaya ng 1 kutsara kada araw. Which is, yun ang ko. Ini-intake ko araw-araw. Pero yung yung sa akin lang, sa experience ko sa pag-inom ng chia seeds, malaking tulong talaga siya sa pagpababa ng timbang. Pagpababa ng timbang at saka yung sa blood pressure ko. Medyo talaga, as in bumaba. Nasa 110 or 120, ganun. 120 over 70, minsan 76. Minsan na mas mababa, hindi umabot ng 70 yung over niya. Kakatulong din sa pagpababa ng ng blood pressure. Kaya pag bakasyon kami sa Pilipinas, babalik ako sa doon sa doktor. Tatanungin ko kung pwedeng tanggalin ko na yung maintenance. Kasi mahirap ang maintenance. Sabi nga nila habang buhay na yung may maintenance ka, pero sabi ko, kaya ko naman, di ba? Kaya kong mag-reduce ng pagkain or kaya ko naman mag-diet. Yung tamang diet, hindi yung nagpapagutom. Luto tayo ng egg. Ito yung almusal. Everyday yun. Asin lang at saka asin at saka paminta. Sobrang dilim. Ilaw na nga. Ayan. Ang liwanag kasi. Ang itlog talaga. Sobrang daming din. Benefits. Ito na yata, ang itlog na yata yung yung perfect na pagkain. Diba? Kaya hindi mawawala yung itlog talaga sa sa almusal. Yan. Yan yung itlog, 2 itlog. At saka avocado. Ito yung sa asawa ko. Ito yung almusal niya kanina. Brown bread, yung toast bread na brown, tsaka avocado, tapos asin. Yung asin yung nilalagay dito, hindi asukal.
Dati ayaw na ayaw ng asawa ko tong ano. Ayaw na ayaw na niya ang avocado. Tsaka, eto, isang beses ko lang yun papakain sa isang linggo. Pag ano, pag wala siyang pasok. Kasi hindi siya nagmamadaling kumain. Kasi ayaw na ayaw niya yung itlog. Ewan ko ba? Pero sabi niya dati, ganito rin ang kinakain niya, itlog. Yung nilagang itlog. Egg at avocado. Alam niyo yung lalagay ko dito sa avocado? Paminta at saka ano, asin. Paminta at asin. Tapos itong egg ko, nilalagyan ko ng hot sauce. Masarap siya. Pati ito pwede rin. Asin, try nyo, masarap yung avocado na may hot sauce. Avocado na may hot sauce. Saka asin at paminta. Tapos yung aking nilalagyan ko rin ng kape. Konting kape. Ito yung aking kunti na lang. Sabi ko kay mama, kunti na lang. Itong luya na powder. 'Di ba? Ang galing ni mama gumawa ng mga ganito. Dami nag-order sa kanya. Minsan nga tig 5 kilo. Pero sobrang hirap lang. Kaya balak ko siyang ano. Actually, napadalhan ko na siya ng pera pangbili ng yung parang juicer. Yung juicer, na-separate na yung napigaan doon sa tubig. Yan. Yung nilalagay ko. Dalawang ganyan. Pati yung anak ko, ito. Gatas na Bear Brand at saka ito yung sa anak ko. Araw-araw yan. Ito yung umaga yan. Kaya, hindi kami nagkakasakit. Hindi kami inuubo. Hindi kami sinisipon. Effective siya. Tapos, yung gatas. Bear Brand. Hirap makahanap ng Bear Brand dito. Kaya lagi kami online. Order online. Wala sa mga store. Tingnan nyo yung ko. Yung cup. Isang takor yung laman. May tubig pa ba? May tubig pa, sayang. Nilalagyan ko siya ng tubig para mabilis kong mainom. Hindi na kailangang hipan. Try nyo, ang sarap. As in, masarap siya. Let's go, kain tayo. Oh, isang takore. Kain po, mga mamis. Kain po, lahat. Kain po tayo. I-try nyo tong avocado. Avocado na may hot sauce. Masarap. So, ito lang po yung kinakain ko sa umaga. Minsan, nilagang itlog. Tapos, yung brown bread. Tapos, nilalagyan ko ng avocado yung yung dinurog na avocado. Nilalagay ko sa bread, yung parang filling niya. Tapos sa taas, yung nilagang itlog na slice. Tapos yun na. Ang sarap ng avocado na may na may hot sauce at saka asin at saka paminta. Bigat na.
Masarap, medyo may medyo may anghang yung luya. Yung turmeric ang sarap din yung turmeric ang sarap din i-mix dito sa sa gatas, sa Bear Brand. Dati yun ang iniinom ng anak ko, pero naubos na, kaya luya na naman. So mga mamis, ito lang po ang ganap natin ngayong umaga. Kung nagustuhan niyo ito, please like, comment, and subscribe na rin. Thank you. Kita-kits sa susunod na video. Bye! Kakain lang muna ako.